Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, tayo pa rin ay pumupuri at nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala kung saan patuloy tayo binibigyan ng lakas at saka tayo ay malusog pa rin na kung saan dahil sa biyaya nito naisasagawa pa rin natin ang mga gawain mabubuti dito sa buwan ng Ramadan. Kaya na kung saan nabanggit sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibtanim khamsan qabla khamsin. Ibig sabihin ay samantalahin mo yung 5 bago dumating ang 5. Ito yung una sabab. Sabab, ibig sabihin yung pag mayroon ka pang lakas. Kasi kahit anong gawin natin, darating ng araw, hindi na tayo. Hindi na tayo makatayo. Naghahanap na tayo ng upuan, mga ganon. Marami na tayo hindi magagawa. Kaya nga ang hadith, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi nagkulang sa atin magpaalala. Sabi niya, habang kayo ay may lakas, ay samantalahin mo. Gumawa kayo ng kabutihan bago dumating ang inyong kahinaan o kagandaan. So, inshallah tayo, alhamdulillah, nagagamit natin ang lakas natin na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawain mabubuti. At alam natin lahat, sa lahat ng buhay natin, ang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ito yung gitna. Ito yung gitna ng buhay natin. Yung sabab, yung kalakasan natin. Yung bata tayo, hindi yan tatanungin. Hindi rin tatanungin yung matandaan mo na. Nung ikaw ay matanda na. Kasi hindi mo na talaga magagawa ang mga gawain. Pero ang tatanungin, ito yung noong ikaw ay malakas. Ano ang ginawa mo? Dahil ang tao kapag malakas, nagagawa niya ang gusto niya. Pumunta doon, pumunta dito, kumain ng ganito, kumain ng ganun. Pero kung yung may edad na, nag-iingat na tayo sa pagkain. Hindi na basta-basta. Yung matamis, iniwasan na, yung mga ganito ganyan. Kaya nga dito, tinatanong yung gitna ng buhay natin. Kaya ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazula kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an 4. Ibig sabihin, walang sino mang makakbang kahit isang hakbang hanggat hindi siya matanong sa 4 na bagay. At ang isa dito, ito yung sabab. Yung sabab, yung kalakasan natin. Ang sabab, ibig sabihin ito yung kalakasan. Yung kalakasan ninyo, saan sabi niya ito nagamit? Saan natin ginamit? Tayo nakakala. So, alhamdulillah, sa ngayon, ang kalakasan ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ito. Nagagamit natin sa buwan na ito upang gumawa ng mga kabutihan tulad na halimbawa ito yung tulad kami yung bisita namin sa mga masjid. Actually, pangilan na ba ito? Pangatlo na? Pangalawa pa lang, no? Kasi bibisita ito namin bukas sa Pasista kami, tapos Malasiki, tapos Mapandan. Ito yung ilan namin, ni-schedule namin, ito yung mga kasama ko. So, alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, gawin natin ang lahat ng makakaya natin sa buwan na ito dahil ang bawat araw na dumadaan, hindi na yan babalik. Kahit yung Ramadan, kung mayroon man, abutan man natin ang Ramadan sa susunod, ibang Ramadan na yun. Hindi na 2026, 2027 na. Kaya nga bawat araw, actually bawat araw, may nananawagan. Sabi niya, ana khalqun jadid wa ana amaluka shahid. Sabi niya, ako ay, bawat araw, ibig sabihin ng araw, bawat sisikat ng araw, nananawagan siya. Ako, sabi niya, ay bagong nilikha. Ang bagong araw na yan, bagong nilikha.
Sabi niya, at ako sabi niya ay sasaksi sa iyong gagawin. Sasaksi. Kaya nga sa kabilang buhay, maraming sasaksi sa atin. Pati yung katawan natin, yung araw, yung dinaanan natin, pati yung mga marami. Sasaksi sa ating mga ginawa. Kaya alhamdulillah, tayo ay nagagamit natin ng mga lakas, ang araw, mga oras natin sa gawain mabubuti. At alam natin, tayo ay dapat magsumikap ilang araw na lang. Tayo ay ngayon nasa 23 days na yung fasting. At ang gabi nito pang 24. So ilang araw na lang. Mamimiss na natin yung iftar, pagsama-sama ninyo dito, pagsama-sama natin dalawa sa alipin, pagsama-sama yung nagluluto ng iftar, wala na siyang lulutuin. Pero wala lang, kasi tapos din yung Ramadan. At mamimiss din natin yung minsan hindi pa Ramadan, minsan may nangyayari pa na hindi mga ganda, hindi pagkakaunawaan, may mga ganun, kahit Ramadan. Sa kabila ang shaitan nakatali na, mayroon pa rin. Ito sa amin, mayroon pa rin. Sabi ko, ito natin yung likas sa tao. Dahil tayo yung likas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaiba, ay ganun talaga. Kahit, di ba, isipin natin, nakatali na si shaitan. Alam niyo, hindi lang naman si shaitan ang pinakamatindi natin kalaban. Actually, yung pinakamatindi natin kalaban, ito yung sarili natin. Hindi natin makontrol. Hindi natin makontrol. Kung makontrol lang natin, tapos. Kaya ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi malakas ang tao na kaya niya itumba sa wrestling. Matumba niya ang kalaban niya. Hindi yun ang malakas. Halimbawa sa mga wrestling, matumba mo yung kalaban mo na malaki, hindi yun ang usapan ng malakas. Ang malakas, sabi niya, ito yung sa oras na ikaw ay galit, nakukontrol mo pa rin ang sarili mo. Yun ang malakas. Yun ang malakas. Yung, di ba? Normal na nagagalit ng tao. Normal na hindi minsan umiinit tayo, tao tayo. Pero sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang totoong malakas, yung nakukontrol niya ang sarili niya sa oras na siya ay nagagalit. Kaya nga, ang taong galit hindi pwede mag-judge. Kasi hindi pwede yan. Kasi alam mo yung iba, saitan yung mga, iba kasi minsan may mga nasasabi tayo sa oras na tayo ay galit, may mga nasasabi tayo, pagsisiyan natin pag mawala na yung galit natin. Di ba? May mga ganun. Lumalabas sa natin na yun pala, pagsisiyan natin kung wala na. Yun. So ito, ang mga ito normal. Sana ay pagdating ng Idul Fitr ay tapos na ang lahat. At mamimiss mo rin ang mga ginagawa natin sa ganito Ramadan. So ito, nandito tayo sa ngayon sa ika-24, although sa atin 24. Pero sa iba, tulad ng mga Saudi, sa kanya 25 ang gabi nito. Meron ako sila na isang araw. So, although yung alam natin, ang Laylatul Qadar ay nandito sa huling 10 gabi at pinakamalakas yung sa yung odd number 21, 23, 25 at saka 27, 29. So ito yung mga malakas. So ano pa man, dapat tayo ay gabi-gabi. Huwag na natin palagpasin dahil maaari 25 na yun sa ibang bansa, ang bilang nila 25. Pero sa atin 24. Kaya nga para hindi na makaligtas ang Laylatul Qadar, kung saan ito ang pinakamainam na araw, ay pinakamainam na gabi sa buong taon, ay pagsumikapan natin ang natitira na ito. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung siya ay nagsumisikap ng unang 10 at saka pangalawa, ay lalo siyang higit na nagsumisikap kapag huling 10 araw na huling 10 gabi na ganito.
Kaya nabanggit niya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, ibig sabihin kung dumating na sabi niya ang huling 10 gabi ay sadda min zarahu. Ibig sabihin inihigpitan niya na ang sinturon o yung damit niya pambaba. Ang ibig sabihin nito, nagsiseryoso siya sa gawain mabuti. Pagsamba, gawain mabuti, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, wahya laylahu, binubuhay niya ang gabi. Binubuhay, hindi yung sa tulog. Kaya nga, ang dito, mas mainam, binubuhay natin ang marami tayong gising tayo. Ang huling 10 gabi na ganito, mainam, ay dito tayo maraming gawing mabuti. O maraming gising tayo dito sa gabi. Hindi yung sa araw. Kasi nandito sa gabi yung pinakamainam na gabi yung Laylatul Qadar. So, pagkat binubuhay ng propeta, ay binubuhay niya sa pamagitan ng gawain mabubuti. Kaya ang mga ulama natin, binibigyan tayo ng advice para hindi makalusot ang Laylatul Qadar. Kaya ang huling 10 gabi, sabi niya, ay magsunikapan natin. Ang una diyan ay pilitin natin makapagsala tayo ng Isha, Jamaah. Dahil nabanggit sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man makapagsala ng Isha Jamaah ay susulat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na para siyang natayo niya ang kalahati ng gabi. Kapag nasala niya ang Fajr, Jamaah rin, ay nasala niya rin ang kalahati ng gabi. Ganon din ang Tarawih. Huwag natin din na iiwan dito sa huling 10 gabi na ito. Kasama ang imam. Kasama ang imam. Dahil ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung sino man sabi niya ang mangkama ma'al imam tayong sarib, kutiba lahu qiyamul layla. Sino man sabi niya ang tinayo niya ang salatul tarawih kasama ang imam hanggat matapos, ay susulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para bang nasala niya ang buong gabi. Kaya huwag natin kaligtaan. Kung sakasakali ang minsan ang masjid, dalawang imam, ay ganoon din yun. Kasi ang pangalawang imam, kapalit ng unang imam lang yun. Di ba? Hindi yung sabi mo, yung imam lang, unang imam lang ang doon lang sa unang imam. Yung 4 na rakaat, tapos hindi ka na umano. Hindi. Hindi pa rin hindi yun. Ang ano doon, yung imam pangalawa, ay tatayo sa katayuan na unang imam. Kaya dapat hanggang matapos talaga ang salatul tarawih. So kasama dito, ang mga ulama natin na nagsasabi, yung Qul huwallahu ahad, banggitin natin sa 3 beses. Kaya nabanggitin sa hadith, ang isang basa ng Qul huwallahu ahad, katumbas ng 1/3 ng Quran. 1/3 ng Quran. So kung nabanggit natin ng 3 beses, ay katumbas niya ang gantimpala na buong Quran. Na kung tumama pa dito sa Laylatul Qadar. Kaya nga, ito yung mga advice nila. Huwag natin kaligtaan. Ganun din, ang pagbibigay ng sadaka ay pilitin natin na makapagbigay tayo ng kawang gawa sa huling 10 gabi na ito. Kahit hindi naman kailangan yung malaki. Kahit 10 piso, 20 pesos, basta yung buong 10 gabi, makabigay ka ng sadaka. Dahil ang natin dito yung tatamaan natin yung Laylatul Qadar. So, ano pa man, marami pong mga ibada ang mahalaga, damihan natin ang ibada natin dito sa na natitira huling 10 gabi na ito. So, alam natin, bakit ito binigay sa atin ang ganito, ang gantimpala na kung saan ang Laylatul Qadar katumbas o higit pa sa 1,000 buwan, dahil ang buhay natin ay maikli lang. Kumpara natin sa mga buhay ng nauna sa atin. Halimbawa, si Nuh alayhis salam, palabisa fihim alfasanatin illa 50 ama. Pinanggit ng Quran, si Nuh alayhis salam, ang tagal lang niya nagdawa ay 950 years. Na ilang taon pa siya nabuhay bago siya naging propeta. Ilang taon pa siya nabuhay pagkatapos ng tufan, yung pangyayari na parusa na yun. So ang buhay niya mahigit kumulang, mahigit 1,000 buwan. Na kumpara sa atin ngayon, sabi ng propeta, Amar ummati, mabay na 60 wa 70.
Ibig sabihin, ang buhay ng aking umma na ito ay sa pagitan lamang ng 60 to 70. At nabibilang na lang ang lumalagpas dito. Swerte lang. Ang lumagpas pa ng 70, sa panahon natin ngayon ay madalang na. Ito ay pinakita ng alis sa atin. So, upang sa ganun na kahit may ang buhay natin, ay kaya pa rin natin na tapatan o lagpasan ang mga nagawang kabutihan ng mga naunang tao sa atin dito sa pamamagitan ng Laylatul Qadar. Laylatul Qadar. Sa pamamagitan dito, kung halimbawa, 10 taon ka lang, 10 taon, na kung saan nagsumikap ka gumawa ng mabuti sa gabi ng Laylatul Qadar, ang 1,000 buwan, 83 years na mahigit. So kung halimbawa sa 10 taon, i-times mo yung 83 times 10 ay 830 years. Kung 10 taon lang. So tingnan mo, kung nagsumikap lang tayo, kahit halimbawa may ang buhay natin, maaari malagpasan natin sa gawaing kabutihan ang mga naunang tao. Kahit binigyan sila ng mahabang buhay, ay malalagpasan natin kung tayo ay nagsumikap. Pala 15 minutes na. So, inshallah, kasi ito mas brother. Papansin pa tayo. Nandito lang, sana ang mga sinabi natin ay nagka-encourage sa atin para gumawa ng kabutihan. Hanggang dito lang, subhanallahi wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.